Minsan pa po, isa pong maulang umaga. Isang maulang umaga po sa bawat isa sa atin. At nawa po ay patuloy lang po nating ini-enjoy ang ating pong malamig na panahon ngayong umagang ito. Sabi nga bawal po ang reklamador sa isang Kristiyano. Pag mainit, nagrereklamo tayo. Pag malamig naman, nagrereklamo rin tayo. So dapat lahat po ng season, lahat ng panahon, lahat po ng klima ay patuloy po nating pinapasalamatan sa Panginoon. At nawa sa malamig na umagang ito ng Panginoon ay wag lang po tayo maging relax dahil baka mamaya sa sobrang relax nyo ay matulugan nyo po ako. Lalo na po dyan sa mga nasa FB Live, ha? Pag po tayo matutulog, panahon po ngayon ng pag-aaral ng kanya pong salita. Kanina po tayo po ay sumamba sa Panginoon at ngayon naman po tayo po ay mag-aaral. Tayo pong lahat ay manalangin. Samahan nyo po akong manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami po ay humihingi sa iyo ng kapangyarihan, ng wisdom, ng infilling. O Holy Spirit, kayo po ang siyang patuloy na mangusap sa amin. Gabayan nyo lang po ako sa pagtuturo. Override my sermon, Panginoon. Hindi po akong makita, kundi kayo. At higit sa lahat, pagkatapos po ng mensaheng ito, Panginoon, ay mahamon po kami sapagkat napakawalang kwenta ang lahat ng aming mapapakinggan kung patuloy lamang po kaming ma-entertain at patuloy lang kami mamamangha kung wala naman pong application nito sa aming mga buhay. Kaya naman, O Lord, kayo po ang siyang patuloy na pumatnubay sa amin, banal na spirito, manguna po kayo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Alam niyo po, sa larong basketball, wala pong question kung sino ang magaling. Lahat po yan magaling. Lalo po pag ikaw po ay nakapasok sa PBA or NBA, automatic, wala nang question po sa iyong kagalingan sapagkat doon pa lang sa tryout, talaga namang lahat na ng iyong kakayahan ay inilabas mo na doon at the fact na nakapasok ka doon sa isang basketball team ay talaga namang super galing mo na. Pero alam po natin na ang basketball ay isang team play. Nilalaro po ito as a team. May kanya-kanya po itong posisyon. Position 1, 2, 3. May guard, shooting guard, forward, center. So hindi po ito pagalingan lang. Nung ako po ay nagtatrabaho pa po sa bangko before, palibhasa po, nasa operation po ako, nagkaroon po ako ng isang kaibigan na isang PBA player. At na-expose din po kami sapagkat madalas po kaming uma-attend ng practice po ng team ng kaibigan kong yon. At nakita ko po, yung coach, kahit malakas ka pa, kahit shooter ka, kahit ang galing-galing mo, pero meron po silang sinusunod na play. Napakahalaga po na dapat gampanan po nila yon sapagkat naiinis po yung coach, nagagalit yung coach pagka hindi po nila nasusunod yung play. Naalala ko nga po yung anak ko na si CJ, ngayon po ay 21 years old na siya. Pero noon pong bata pa siya I think 6 years old, 6 to 7 years old, ay pinasok ko po yan sa Milo Best. Yung pong sa mga basketball, yung basketball clinic ng Milo Best. At pagdating po sa talent, sa skill, ay wala pong question. Shooter po yung bata, magaling magdala ng bola. Pero isa lang po ang problema sa kanya. Hindi po siya marunong mamasa. Kumbaga sa basketball ay yung term na buwakaw. Yan, hindi marunong mamasa at may attitude siya, ayaw niyang napagsasabihan siya. Feeling niya, at the age of 6 years old, ang galing-galing na niya. Alam niya na lahat. At doon po sa Milo Best, doon siya hinubog ng coach. In fact, pati po nung kami po ay sumama sa isang basketball clinic po ni Coach Norman Black. Doon po sa isang Burlington clinic. At I think 3 beses po siyang naka-attend doon. Ay sinabihan po siya ni Coach Norman Black. Tatagalugin ko na lang po kasi English po yung pagkakasabi. Sabi po sa kanya, alam mo, magaling ka naman sana. Kaso yung attitude mo, hindi yan ang tamang attitude sa paglalaro. Alam niyo po, nung una, nakita ko po na hirap yung anak kong ito at the age of 6 years old. Hirap na hirap siyang tanggapin lahat ng mga sinasabi sa kanya, lahat ng mga correction. Parang ayaw niya itong pakinggan. Pero nang kalaunan po, na-realize niya yung pagkakamali niya at buong pagpapakumbaba niyang tinanggap ang lahat ng mga maling attitude niya. Nagbungam po ito ng maganda sa kanya. In fact, nagkaroon po siya ng award sa Milo Best in Level 1. At talaga namang nakita ko yung pagbabago niya as
sa basketball, sa paglalaro ng basketball. Dati puro siya shoot, ngayon puro na lang siya pasa. No, may sinasabihan ko na nga lang siya minsan nung bata siya. Sabi ko, mag-shoot ka naman anak, ayaw mo nang mag-shoot, puro ka na ng pasa ng pasa. Now, bakit ko po ito nakwento mga kapatid? Alam niyo po, bilang mga anak ng Panginoon, bilang mga disciple ni Christ, wala namang question sa kakayahan natin. Walang question sa abilidad natin. Kasi yan po ay ipinagkakaloob ng Panginoon, lalo kung hinahangad natin at pinagpipray naman natin. So tayo mga Kristiyano, walang question. Meron po tayong lakas, abilidad, kakayahan bilang mga disciple ng ating Panginoon. And in fact, marami na po tayong narinig na katuruan patungkol po sa discipleship. Kung inyo pong matatandaan, nagkaroon po tayo ng 3 meetings, 3 Tuesdays na tinakil po natin ito. At kung naging seryoso tayo sa pag-aaral, ay nakatulong po ito ng malaki para ma-equip po tayo, para lalo po tayo maging handa sa paglilingkod sa ating Panginoon bilang kanyang mga disciples. At bilang mga disciple ng Panginoon, of course, wala po tayo ibang dapat na tutularan, kundi ang karakter po ng ating Panginoong Hesus. Pero pinakamahalaga po, yung meron tayong tamang kaisipan bilang mga anak niya. Hindi lamang po yung lakas mo, hindi lamang yung talino mo, hindi lamang yung kakayahan mo, doon ka sasandig, kundi higit sa lahat, dapat meron kang tamang kaisipan. At yan po ang topic natin sa umagang ito, the right mindset of a disciple. The right mindset of a disciple. Kung inyo pong matatandaan mga kapatid, bilang disciple ng Panginoon, pinag-aralan natin ang ating identity. You and I talks about our identity, my identity and your identity. Ewan ko po kung sino pong nakakaalala sa inyo nun. Di po ba? Ano po ba yung identity natin bilang isang mananampalataya, bilang isang disciple ng Panginoon? 3 yon. Ano po yon? Una, I am accepted. Pangalawa, I am secured. And pangatlo, I am significant. Natatandaan niyo pa ba ito? Kasi kung ito po ay nasa puso niyo, kapatid, hanggang ngayon, malinaw na malinaw sa iyo yung identity mo. At dahil you are accepted, you are secured, you are significant, wala sa Kristiyano at hindi uso sa Kristiyano yung pong nai-insecure, yung pong nagpapasikat, yung sinasabi niya sa sarili niya na wala naman akong kwenta, wala akong kabuluhan dito sa mundo, mabuti pang mawala na lang ako. Diba? Hindi po yun. Sapagkat ang totoo, ikaw ay accepted, ikaw ay secured, at ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Ang sabi nga po ni Pastor Rick Warren, ang sabi niya po, your abilities match your calling. Your abilities match your calling. Lahat po tayo may mga abilities that match yung calling natin sa buhay. Hindi po tayo bibigyan ng calling ni Lord tapos hindi naman akma sa mga abilities natin. Mga kapatid, dalawa po ang ating pagkakatawag. Madalas, ito po ay nakakalimutan ng maraming Kristiyano. Sa lahat-lahat, sa buong buhay natin bilang mananampalataya, dalawa po ang ating calling. Ano po yon? Una, we are called to salvation. And pangalawa, we are called to service. Madalas, diyan po humihinto sa number 1 ang isang mananampalataya, called to salvation. Pagkatapos ma-save, wala na. Parang wala nang next ang buhay niya. Okay, save ako, papunta na ako ng langit, salamat. Nakilala ko Panginoon, okay, I proceed to my own life. No, kapatid, dapat hindi po tayo humihinto doon. Pangalawa po is we are called to service. Hindi ka lamang po tinawag to become saved, meron kang purpose to serve God. And as we serve God, we enjoy life. Di po ba? Hindi po totoo yun na if you are serving God, you cannot enjoy life. Di po ba? Para bang ang paglilingkod sa Panginoon ay seryosong bagay lang na hindi ka na nag-i-enjoy sa buhay. At madalas parang pareho po yan ang tinanggap ang Panginoong Hesus. Di ba? Maraming tumanggap sa Panginoon bilang Savior, bilang tagapagligtas. Kahit sino naman, tanungin mo, sinong gustong pumunta ng langit, lahat tayo. No, walang matinong tao ang tatanggi na pumunta ng langit. Lahat po tayo hindi tatanggi diyan. No, sinong gustong pumunta ng langit? Amen. O sige, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Pero si Jesus po ay hindi lamang tagapagligtas. Siya po ay Panginoon din.
At minsan, bagamat gasgas na po yung word na Lord, yung word na Panginoon, pero minsan sa totoo lang, marami pa rin po ang hindi nakakaunawa ng tunay na kahulugan ng Panginoon. Mga kapatid, listen to this. Hangga't hindi po natin lubusang nauunawaan ng tamang mindset o tamang attitude ng pagiging disciple ng Panginoon, ang buhay po natin dito sa lupa bilang mga anak niya, mananatili tayong walang kaseryosohan dito sa mundo. Mainit ka mamaya, bukas malamig ka na naman. Ngayon ay talagang maalab ang pagbabasa mo ng Bible, maalab ang praise and worship mo, pero bukas, minsan nga napag-uusapan po namin sa mentoring, ang pinaka mataas na level ng spirituality ng isang mananampalataya, araw ng linggo. Pero kapag natulog na yan ng linggo ng gabi at gumising na yan ng Lunes ng umaga, kung anong taas ng kanyang spirituality nung araw ng Panginoon, araw ng linggo, ganun namang kabagsak ang buhay niya pagdating ng Lunes hanggang Biyernes at Sabado. Kaya po, minsan pa po, titingnan po natin ang buhay ng Panginoong Hesus, kung paano niya minodelo, pinakita sa atin kung ano yung tamang mindset, kung ano yung tamang attitude, character, bilang kanyang mga tagasunod. Samahan niyo po ako na magbasa. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Andiyan pa po ba kayo? Ayan, sige, nakikita ko po lahat. Yung iba, kahit po naka-off cam, nakikita kayo ni Lord, at alam ko pong hindi niyo po ako tutulugan, at hindi po kayo magpapapetik-petik. Okay, verse 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Verse 36. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Verse 38, "Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." So pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Alam niyo po, balikan po natin yung verse 36. Now let's read it again. Verse 36, pansinin po natin ito. Ang sabi po sa verse 36, when he saw the crowds, Jesus saw the crowds. So sa topic po natin, the right mindset of a disciple, ang unang ipinakita po ng Panginoon dito, ang unang example niya, number 1, is vision or is focus. Ang vision at focus ni Jesus. You see, when he saw the crowds, you see mga kapatid, ang vision po ay nagsisimula sa pangitain. Doon sa kung saan ka nakafocus. Kapatid, sometimes nakafocus tayo sa maraming bagay. Pero isa kaya ito sa naging focus natin at patuloy na nagiging focus katulad ng Panginoong Hesus? Yung alin? Yung crowd? Ano yung crowd na yan? Yung mga taong ligaw? Yung mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon? Yung mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang tanong? Yung mga tao na kung saan ay ligaw at nangangailangan ng isang tagapagligtas, isang tunay na tagapagligtas sa pamamagitan ng Panginoon? Saan kaya ang focus mo, kapatid? Alam niyo po, habang tumatagal ang isang Kristiyano, una nakafocus pa siya sa ganyan eh. Pero habang tumatanda, habang nagkakaedad ang isang Kristiyano, minsan na out of focus ang marami. Nakakalimutan ang pinaka-vision niya sa buhay. Hindi po masama yung ibang focus natin, pero pag nakakalimutan mo yung tunay mong misyon dito sa mundo, yung tunay mong role dito sa mundo, kapatid, yun po ang pinaka-delikado. Minsan po, doon tayo nadadaya ng kaaway. Minsan hindi naman masama, pero nagiging kasalanan sapagkat nawawala na ang pinaka-focus mo doon sa dapat nagampanan natin bilang mga alagad ng Panginoon. Kaya nga po sa church natin, di po ba malinaw po ang mission at vision natin bilang mga disciple ni Christ? Tama? Linding-lindi na nga siguro tayo, napapanaginipan na natin yan, di po ba? Ano po ba yung vision natin? To love God, love people, and
Make disciples. Napapanaginipan niyo po ba yan? And of course, ang ating pong mission, ano? Every member, a discipler. Yan po ang mission natin. Or pasimplehin po natin. To win the lost, to disciple the saints. To win the lost, and to disciple the saints. Tuloy po natin ang pagbabasa. Verse 36. Ano pong sinabi sa verse 36? When he saw the crowds, notice po, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Notice sa verse na yan, nang makita po ng Panginoong Jesus ang mga tao na lost, confused, automatic sa Panginoong Jesus, ipinakita niya ang kanyang tunay na values. Ano po yon? Number 2, ang tunay niyang values, the right mindset of a disciple, his compassion. Nagkaroon po siya ng compassion. Nung nakita niya po yung mga taong ligaw, confused, walang pastol, siya po ay nagkaroon ng compassion. Alam niyo po, sa araw-araw na buhay po natin, maaaring yung iba sa inyo, laging nanonood ng news, nag-FB, YouTube, mga balita patungkol sa casualty ng COVID, kahirapan, at kung ano-ano pa. Hindi ko po alam kung may nadadama pa tayong compassion. Every time po na may nakikita po tayo na naghihirap, namamatay, na aksidente, we have a compassion. O minsan normal na lang. Ay, okay na yan, normal yan eh. Araw-araw may namamatay sa COVID. Araw-araw may nasasagasaan. Araw-araw may na-hold up at namamatay pag kanila naglalaban. Diba? Pag nanlalaban. Pero alam niyo po, ang Panginoong Hesus, iba. Hindi po nawala ang kanyang compassion sa mga taong naliligaw. Alam niyo kung bakit? Kasi isa pong dahilan kung bakit ganoon, no? Kung bakit nandoon lagi ang compassion ng Panginoong Hesus? Kasi lagi po siyang nakababad sa mga tao. Expose po ang Panginoong Hesus sa iba't ibang uri ng buhay ng tao. Lagi po nang kasama ng Panginoon ang mga tao. Nangangaral, nagpapagaling, nagko-comfort sa mga tao. Alam niyo po, ganun din naman tayo. Kapag exposed tayo sa kalye, nakakasalimuha po natin ang mga tao, mas nadadama mo at mas nauunawaan mo ang kanilang kalalagayan sa buhay. Madali kasi minsan magsabi, walang problema yan. God will provide. Oo, walang problema yan. Naiintindihan ka ni Lord. Wala kang masaing ngayon. God will provide. Madali pong sabihin yan, pero hanggat hindi mo yan nararanasan at hindi mo yan, kapatid, no, hindi mo yan personal na nasasaksihan sa buhay po ng napakaraming tao, iba pa rin po yun. Katulad po ng Panginoon, hindi lamang po basta siya nangaral, di naman niya nakisalamuha po siya sa mga tao. Bagamat sa ating pong panahon ngayon, sa ating pong sitwasyon ngayon, of course, limitado po ang galawan natin dahil nga po may COVID. No, as much as possible, nasa bahay lang po talaga tayo at hindi po tayo lumalabas unless that you are authorized. Naalala ko lang po, nung estudyante pa po ako, I think mga nasa 25 years ago, kami po, yung church po namin ay meron pong mga Bible study, may outreaches sa Pritil, sa Baseco, dito po sa Smoky Mountain, no, halos weekly po, nagkakaroon po kami doon ng outreaches and Bible study. Nung una talagang takot kami. Dahil siyempre, Pritil yan, Baseco yan. Di ba? Smoky Mountain yan, hindi basta-basta yan. Baka mamaya bigla hindi ka na makalabas yan. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, nung pong kami po ay nakilala, kahit na hating gabi po kami naglalakad sa kalye, dahil kilala po kami doon, ay talaga namang nakilala po tayo doon at marami po tayong nasyaran. Hindi lang po yung mga kapatiran namin doon dati sa church. At alam niyo po, ang nakakatawa minsan, nagsusumbong yung mga hindi Kristiyano. No? Minsan pagdaan mo doon sa kalye nila, "Oy, brother, yang si nagbibingo pa yan. Nako, lakas pa rin magmura yan." Nalalaman tuloy na talagang minsan ng mga kahinaan minsan ng isang Kristiyano doon na rin sa mga hindi Kristiyano. Pero alam niyo po, kapag ka na-expose ka sa mga tao, mafe-feel mo yung pangangailangan nila. Mafe-feel mo yung compassion.
Bakit? Kasi kasama kang nabuhay sa kanilang buhay. Naging part ka na kanilang buhay. Hindi lamang tsuri, kundi personal mong nadama, personal mong naranasan ang kanilang buhay. At ang Panginoong Hesus na-feel niya ang mga tao kasi kasama niyang lagi ito. Araw-araw, tao ang kaharap ng Panginoon. Kaya nga madalas ang tanong, kapatid, meron kang vision, pero may passion ka ba? May love ka ba? Hindi question na meron kang vision, pero may passion ka ba? Meron ka bang love? Kasi kapatid, sa totoo, sa ministry, o kahit hindi sa ministry, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, ang dami po kayang mga discouragement. Tama? Everybody will agree to me. Alam ko po, pag pinagkwento ko kayo, ang dami-dami mga discouragement. Naglingkod ako, pero ito ang ipinalit. Diba? Hindi na nga ako napapansin, siniraan pa ako. Yung mga ganun minsan, di ba? Minsan, ginawa ko naman na misinterpret pa ako. Pero alam nyo kapatid, pag may passion ka, pag may pagmamahal ka, malalampasan mo lahat yun. Bakit? Kasi meron kang passion, meron kang pag-ibig ng Panginoon na nanggagaling siyempre of course sa banal na Espiritu. Sa tulong po ng Holy Spirit, kaya po natin na pagtatagumpayan ang lahat ng ito. Now, ito pansinin natin kapatid. Pagkatapos makita ng Panginoong Hesus ang vision o yung focus niya at nagkaroon siya ng compassion, ng passion, ng love, ito ngayon ang inilatag niya sa mga kausap niya. Sino po yung kausap niya rito? Mga alagad. Okay? Hindi na natiling walang aksyon ng Panginoon. Verse 37. Basahin po natin. Ang sabi po dito, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Eto na. Okay na yung vision. Okay na, may focus na siya. Meron ng compassion. May problema nga lang. Sabi niya, maraming aanihin, pero konti ang manggagawa. Inilatag niya po yung problema. Pero ang ganda kay Jesus, ang ganda sa Panginoong Jesus, hindi lang po siya naglatag ng problema, naglatag din po siya ng solusyon. Ano yung solusyon niya? Verse 38. Sabi po niya, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Sabi po sa verse, mag-pray kayo na magpadala ng mga workers para sa aanihin. Ang ganda, no? Kumbaga, ito problema, ito solusyon. You pray. You pray na magkaroon ng maraming manggagawa. Then, next verse, tingnan natin kung anong naging resulta. Actually, wala nang next verse yan kasi last verse na po yan ng chapter 9. But after chapter 9, come chapter 10, verse 1. Anong sabi sa chapter 10, verse 1? Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. O, mga kapatid, ito na yung tinatawag nating number 3, his equipping stage. In-equip na ng Panginoon ang mga disciples. Equipping stage, I don't know. Naalala niyo po ba yan sa lesson natin sa discipleship? Na bago tayo humayo, i-equip muna tayo. At ang Panginoon, bago humayo ang mga alagad, in-equip muna sila. Di po ba? Ang mga disciples binigyan ng authority. Ang sabi po doon sa verse na yon, and his 12 disciples to him and gave them authority. Binigyan po sila ng authority. Kapatid, meron ka bang authority? Kapatid, hindi lang authority. Meron kang power coming from the Holy Spirit. Acts chapter 1, verse 8. Alam na po natin ito. Rinding-rindi na rin po tayo dito sa verse na to. Pero ito po yung talagang kapangyarihan ng Kristiyano. Ano po yun? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kaya nga kapatid, ang tanong ko sa inyo are you powerful or powerless? Di po ba? Sa buhay po natin, dapat you are powerful because you have the Holy Spirit. Sinungaling ba ang Diyos? Is God a liar?
Hindi. Tama? So pag sinabi ng Diyos, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, meron kang kapangyarihan, kapatid. Lalo ikaw ay Kristiyano. Diba? At sa buhay po natin, dumadating din sa point na katulad ng Panginoon, nag-equip po siya, tayo rin po, dumadating bilang mga discipler. Sa mga dinidisciple po natin, dumarating din po yung sa point ng buhay po natin na nag-i-equip na po tayo sa ating mga dinidisciple. Kaya nga po, hindi po laging tayo ang nagtuturo. Bagamat minsan, ako po, to be honest, personally po, kahit hindi po ako minsan ang nagtuturo, nandun pa rin po ako para alalayan yung pong pinagtuturo natin. Naalala ko po, nung hindi pa po pandemic, I think year 2020, mga January po siguro yun, nung meron po tayo mga Bible study sa mga construction site. Diba? Ang pinagtuturo po natin doon ay ang mga Ironman na available pagka Saturday at Sunday rin ay pinagtuturo natin sila. At makikita po natin talagang nagagamit po sila ng Panginoon. Hindi lang sila nanatili na tagapakinig, hindi lang sila nanatili na sumasama lang po sa atin, kundi sila rin po ay nagtuturo na rin. Diba? At tuloy po natin ang basa. Nandiyan pa po ba kayo? Yan, salamat po sa bawat isa, lalo rin mga naka-on ang camera. Chapter 10, verse 5. Sabi po sa verse 5, ito na po. These 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. So makikita po natin, ang sabi doon, these 12 Jesus sent out with the following instructions. Makikita po natin sa talatang ito, wala pong pagtutol ang mga alagad. So, last po natin at pang number 5 po, na right attitude ay hindi na po patungkol sa Panginoong Hesus lang, kundi patungkol sa mga disciple ni Christ. Na ano po yon? Number 4, they volunteered. They work. Tumugon agad sila, kapatid, sa panawagan ng Panginoon. Walang patumpik-tumpik pa. Answered prayer agad yung sinabi ng Panginoon na mag-pray kayo na magpadala ng mga manggagawa. Kapatid, dito po pinakita ng Panginoong Hesus, pati ng mga alagad na hindi ginagawang alibay o excuse ang prayer. Ulitin ko po, hindi dapat ginagawang alibay o excuse ang prayer. Nang sinabi ng Panginoong, mag-pray kayo ng maraming workers, sabi ng mga alagad, Lord, nandito po kami, we volunteer. Yun po ang right mindset ng pagiging disciple ni Christ. Hindi po nagtuturo ng iba, kundi siya mismo ang nagbo-volunteer. Una, higit sa lahat. Di po ba? Kasi kung minsan, turo lang sa iba eh. Para bang minsan, kung may lalapit sa akin, at sasabihin sa akin, Pastor, pakipag-pray mo nga kami kasi hirap kami sa buhay. Wala po kami ngayong masaing. No, kasi talagang wala pa po yung sweldo, next week pa po. Then sasabihin ko naman, sige, pag-pray natin. Diba? Pag-pray natin na magkaroon ka ng makakain ngayong araw na ito. Tapos pagkatapos ko siya ipag-pray, pinaalis ko na siya. Eh kung may kakayahan naman ako magbigay, kahit papano, tapos hindi ko siya binigyan, pinag-pray ko lang siya, do you think effective ang prayer ko? Di ba? Kasi kung may kakayahan naman ako, bakit pagkatapos ko mag-pray, dapat ako ang unang hinipo ng Panginoon. Ngayon, kung wala talagang kakayahan, kapatid, naunawaan ng Panginoon yun kasi alam naman po ng Panginoon ang puso natin. But most of the times, kapatid, hindi ko po sinasabing ikaw yon kasi wala po yan sa online, Zoom at FB pagsamba. Diba? Most of the times, yung prayer, palusot na lang yun. Alam mong nangangailangan ang kapatiran, sige, pag-pray kita, pero meron naman ako. Pero hindi ko itinulong. Anong sabi po ng 1 John chapter 3, verse 18? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ulitin ko. Sabi po, 1 John chapter 3, verse 18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Napakalinaw po. Katulad po ng ginawa ng mga disciple ng Panginoon,
Hindi sila nagbingi-bingihan, uy, mag-pray tayo, mag-fasting tayo para magkaroon ng mga workers. Kasi maraming aanihin daw. Hindi eh. Hindi na sila nag-fasting. Hindi na nga yata nag-pray. Sila na mismo ang nag-volunteer. Now, balik po tayo doon. Alam niyo po ba? Marami pong gusto. No? Maraming may gusto, kapatid. What do you mean, Pastor? Na maraming may gusto. Nako, gusto ko yan. Gusto ko yung vision na yan. No, maganda yan. Maganda yung mission na yan. Nakakabilib yan. Ako, maraming mabibless. Pagka yan ay tinulso talaga. Pag tinuloy yan, gawain na yan. Maraming mabibless dyan. Gusto ko yan. Ayos yan. Maganda yan. Pero, maraming may gusto. Pero, halos walang nagbo-volunteer. Puro lang maganda yan. Lalago tayo dyan. No? Naku, talaga namang magiging malago ang church. Pero kapag sinabi mong kapatid, baka pwede ka sumama. Ay naku, pastor, busy ako, kayo na lang. Diba? Pastor, hindi ko pa priority yan. Saka na lang. Yung iba na lang, magpipray ako, pastor, na may mag-volunteer. Kapatid, no? Kapatid, maraming may gusto. Pero ayaw namang mag-volunteer. Pero salamat po dito po sa ating Day by Day Bikutan family, Day by Day Bikutan Church. Nag-uumapaw po ang mga volunteers, lalo po kapag marami pong gawain ang church. And praise God for that. Praise God for that sapagkat meron po tayong right mindset being a disciple of Christ. Alam niyo po, sabi ko po kanina, wala pong question sa kakayahan natin. Walang question sa abilidad natin bilang mga alagad, bilang mga disciple ng Panginoon. Ngunit lahat ng yan ay mawawala ng kwenta kung hindi po magiging tama ang ating mindset bilang disciple ng Panginoon. Alam niyo po, sabi nga po madalas kong marinig daming kwento, wala namang kwenta. Ngayong umagang ito kapatid, simple at payak ang mensahe po natin, the right mindset of a disciple. Alam niyo po, pinakamahalaga po bilang disciple ni Christ yung character po natin. Yung mga achievement natin, maganda po. Pero kapag hindi po naging tama ang ating character, ang ating mindset bilang isang mananampalataya, mababaliwala po ang lahat ng ito. Alala niyo po, ang sabi po ni Pastor Rick Warren, God is much more concerned about your character than your career. Why? Because you will take your character into eternity, not your career. Ulitin ko po. God is much more concerned about your character than your career because you will take your character into eternity, not your career. Kapatid, being a disciple of Christ, dapat araw-araw lagi pong nakikita sa atin yung tamang mindset ng Panginoong Jesus. Kamusta kapatid? Abala ka ba masyado ngayon? Para saan? Hindi po masama maging abala sa pamilya. Dapat lang kasi ministry mo yan. Hindi po masamang abala sa trabaho mo. Dapat lang. Blessing yan dahil yan ang ginagamit ni Lord para kayo pagpalain, para kayo may makain. Pero kapatid, minsan nakakalimutan kung sino ba talaga ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Yun ang nakakalimutang balikan ng lahat ng paglilingkod niya at pagpapasalamat niya sa Panginoon. Pastor, hina kasi ako dami kong problema bilang disciple ng Panginoon. Ang daming mga bagyo sa buhay. Ang dami kong hindi maintindihan, mga pangyayari, na minsan parang na-out of focus na ako. Inyo kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kaya po kayong harapin ng Panginoon. Lahat ng doubt mo, lahat ng question mo, lahat ng panghihina mo, kaya kang harapin ng Panginoon. Ang dapat lang magpakatotoo ka sa harapan ng Panginoon. Lagi ko sinasabi, di po ba sa boxing? Sa boxing po, pag ikaw po ay natamaan at natumba, meaning na knockdown ka, pero hindi ka na knockout, knockdown lang, tumumba ka Di po ba ang matinong, ang marunong
ang matalinong boksingero na knockdown, hindi po agad yan susugod. Magpapahinga po yan. Tama? Kasi hilo pa yan eh. Tinamaan yan eh. Magpapahinga yan. Kaya nga may count 1 to 10 ng referee at pagkatapos ng 1 to 10, pag matalino pa yung boksingero, aakap ng aakap yan. Magpapahinga yan. Hindi mo na yan susugod ng susugod. Bakit? Hilo pa yan eh. Pero kapag nakaipon na po siya ng lakas, doon uli siya lalaban. Alam niyo kapatid, ganun din po bilang isang mananampalataya. Huwag po kayong mahiya na aminin sa Diyos, Lord, bumagsak na naman ako. Lord, humina na naman ako. No, pag tayo mo, huwag ka kaagad susugod agad. No, para bang ngayon ka lang nanghina, tapos maya-maya gusto mo, hindi, malakas na ako kay Lord. No? Aminin mo, mahina ka. At kailangan mo uling magpalakas sa Panginoon. Be honest with God. Be true to God. Kaya niyang harapin ng lahat. Hindi tayo pwede mag-pretend sa Lord. Sinasabi mo, Lord, malakas ang faith ko. Lord, no, okay ako sa iyo, Lord. Pero ang totoo, deep inside, hindi ka na pala okay. Kapatid, I don't know. Ang dami-dami pong pinakita ang Panginoon dito. Pero alam nyo, lahat ng ito, mawawalan lahat ng kabuluhan yung pinakita ng Panginoon kung hindi po natin ito i-apply sa ating buhay. Sabi ko nga walang kwentang mensahe pag walang personal application sa buhay. Lagi ko po yung sinasabi sa inyo. Kasi pag walang application sa buhay, hindi po natin mararating yung pinaka-goal natin. Ano nga yung pinaka-goal natin? Papaalala ko lang. Diba? From sinner to saint. Mula po sa pagiging makasalanan, tayo po ngayon ay naging santo na, naging saved ka na, naging anak ka na ng Diyos. And from ordinary Christian to an active Christian life. Mula sa paaten-aten ka lang, no, pasilip-silip lang sa gawain, pero ngayon naging active ka na. At dahil naging active ka na, from an active Christian life to a committed life. Dahil naging active ka na ngayon, nagkaroon ka na ngayon ng committed life. Nagkaroon ka na ngayon ng ministry. Nagkaroon ka na ngayon ng commitment na kahit umulan o bumagyo, kahit anuman ang nangyayari sa buhay mo, you stay to God. You continue to serve God. At hindi ka dyan magtatapos. From a committed life to a crucified or what we call surrendered life. Kapatid, from 1 to 10, kamusta ang surrendered life natin? Kamusta ang crucified life natin? From 1 to 10, araw-araw, tayo pa rin ba ang nasusunod? Araw-araw, being a disciple of Christ, from 1 to 10, sino pa rin ang nasusunod sa buhay natin? Do you have a vision? Do you have a compassion? Do you volunteer sa Panginoon? Sasabihin mo, Lord, every day, kahit hindi po ako nakakalabas, gagamitin mo yung aking Facebook, yung messenger ko, at kung anumang mga gadget na ito, gagamitin mo para makapagpatotoo ng kabutihan mo at para maipahayag ko ang patungkol sa aming Panginoong Hesus. Yun yung kapatid, madalas ko po itong sinasabi. Mawawalan po ng saysay, manlalamig tayo, babalik tayo sa dati kung nakakalimutan po natin ang magpatotoo patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Pero if you are busy, doing in the kingdom of God, kapatid, walang maliit na nagiging malaki sa'yo. Hindi mo pinapansin. Why? Kasi nagko-concentrate ka lang doon sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kapatid, nawa, ano ang nagrema sa'yo sa umagang ito? Patuloy nawa tayong kausapin ng ating Panginoon at patuloy nawang magningning ang inyong patotoo bilang disciple ng Panginoon at huwag na huwag kang magsawa na ipamalita
ipangalandakan na si Jesus ang tunay na pag-asa ng tao. Siya ang tunay na makapagbibigay ng kabuluhan, ng tunay na buhay sa pamamagitan po ng pagtitiwala at pagsuko ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Kamusta? May init ka pa rin ba sa pagpapatotoo sa ating Panginoon kahit online man yan? Nandun pa ba ang sigasig mo? O nawala na? Kapatid, nangungusap sa iyo ang Panginoon ngayong umagang ito. Walang drama, walang palabok. Ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Shall we pray? Lord, katagpuin mo po ang bawat isa na nakapakinig ng iyong salita. Challenge us. Hamunin mo kami kung kami po'y nakakalimot. Kung ano po yung mga right mindset po namin bilang isang disciple ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo po kami yung mga ipinakita ng Panginoon ay tularan po namin. Kung may mga nanlalamig sa amin, Panginoon, bangon mo po. Kausapin mo po. Kung meron pong mga nawawalan na ng gana, Panginoon, sa pagpapatotoo, Lord, ipaunawa mo po sa amin na ikaw po ay namatay doon sa mga kaluluwa na bawat tao na nais magtiwala sa inyo. Holy Spirit, Banal na Espiritu, umiiwan ko po sa iyo ang mensaheng ito at patuloy nawa ikaw ang magwakas, ikaw ang magtapos ng mensaheng ito sa buhay po ng bawat isa. Muli sa iyong papuri, pasasalamat at parangal sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen.